Sa tahimik na bayan ng Plattsburgh, Missouri, na nasa gitna ng Midwest, lumaki si Julie Irene Old Dog Keown sa isang mapayapa at mapagmahal na kapaligiran. Ipinanganak noong May 16, 1973, siya ang panganay sa dalawang magkapatid. Naninirahan ang pamilya Old Dog sa isang magandang farmhouse na sumasalamin sa payak ngunit matatag nilang pamumuhay sa bukid. Ang kanyang mga magulang, sina Nancy at Jack, ay labis na iginagalang ng kanilang mga kapitbahay. Naitaguyod nila ang isang matiwasay at simpleng buhay sa tulong ng ani mula sa kanilang sakahan. Ang buhay sa bukid ay nagturo kay Julie ng disiplina at kababaang loob. Napapalibutan ng kalikasan at pinalaki sa matatag na pananampalataya na panrelihiyon. Ang kanyang kabataan ay naging simbolo ng katatagan at pagmamahal. Si Julie ang uri ng taong hindi madaling makalimutan, maalalahanin, mapagbigay at laging handang tumulong. May kakaiba siyang presensyang nakapagpapagaan ng loob ng iba. Sa kanyang tahimik na determinasyon, nakuha niya ang tiwala ng nakararami at maaga niyang nakita kung saan patungo ang kanyang buhay. Sa pag-aaral, siya'y naging matagumpay. Dahil sa suporta ng kanyang pamilyang malapit sa isa't isa, nakapasok siya sa magagandang paaralan at palaging pinupuri ng kanyang mga guro. Kalaunan, ang likas na pagkamaawain ni Julie ang nagtulak sa kanya tungo sa karera ng nursing. Determinado siyang tahakin ang landas na iyon, kaya't nag-enroll siya sa William Jewell College sa Liberty, Missouri. Doon, hindi lamang siya namukod-tangi sa kanyang pag-aaral, kundi nakabuo rin siya ng mga pangmatagalang pagkakaibigan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay sa academic at personal na buhay, madalas niyang maramdaman na may kulang. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nagsisimula ng bumuo ng mga romantikong relasyon at umaasa rin siyang makahanap ng taong makakasama niya sa buhay. Sa pamamagitan ng isang mutual friend, ipinakilala si Julie sa isang kapwa-estudyante sa isang blind date. Si James Keown. Si James ay isang taon na mas bata kay Julie. Siya ay karismatiko, palabiro at ambisyoso. Kilala siya sa buong campus dahil sa trabaho niya sa college radio station at may pangarap siyang magkaroon ng karera sa broadcasting. Nagmula si James sa pamilyang Keown, isang may kayang angkan na nasanay sa iba't ibang pribilehiyo sa buhay. Ang kanyang ama ay isang iginagalang na government advisor at ang kanyang ina na si Betty ay may mataas na inaasahan para sa kanilang 6 na anak. Namumukod-tangi si James sa mga magkakapatid, matapang, kumpiyansa sa sarili, at sanay sa atensyon, mga katangiang dahilan kung bakit marami siyang tagahanga ngunit may ilan ding kritiko. Noong Hulyo, natagpuan ni James ang isang kakaibang katahimikan sa presensya ni Julie. Ang kanyang mahinahong disposisyon ay naging perpektong panimbang sa masiglang personalidad ni James. Sa kabilang banda, humanga si Julie sa enerhiya at determinasyon ng binata. Mabilis na umusbong ang koneksyon sa pagitan nila at hindi naglaon, naging opisyal silang magkasintahan. Kilala sila sa campus bilang ang inseparable couple, laging magkasama at inspirasyon sa marami. Ang kanilang relasyon ay nagpamalas ng pinakamagaling sa isa't isa. Ang tahimik ngunit matatag na determinasyon ni Julie at ang masigla at masigasig na pagkatao ni James ang nagsilbing matibay na haligi habang sabay nilang tinatahak ang landas patungo sa kanilang mga pangarap. Habang nag-aaral pa rin, nakuha ni James ang isang trabaho bilang local radio host. Dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon, mabilis na naging pamilyar ang kanyang boses sa mga tagapakinig sa lugar. Si Julie naman ay nanatiling nakatutok sa kanyang pag-aaral at klinikal na pagsasanay bilang paghahanda sa mga hamon ng pagiging nurse. Pagkatapos ng kanilang graduation, isinunod na nila ang susunod na yugto ng kanilang buhay. Sila ay nagpakasal at lumipat sa Kansas City, sabik na magsimula ng bagong buhay na magkasama. Sa larangan ng propesyon, kapwa nila naabot ang tagumpay. Si Julie ay nagsimulang magtrabaho sa isang ospital, kung saan agad namukod-tangi dahil sa kanyang likas na malasakit at walang kapantay na sipag. Marunong siyang makipag-ugnayan sa mga pasyente, laging tinitingnan ang bawat isa bilang isang tao na may sariling kwento, hindi lamang bilang isang medical care.
Dahil sa kanyang tapat na serbisyo at taos-pusong pag-aalaga, hinangaan siya ng kanyang mga katrabaho at labis na iginagalang ng kanyang mga superior. Samantala, patuloy na umuunlad ang karera ni James sa radio broadcasting. Sabay niyang hinahawakan ang dalawang trabaho sa magkaibang istasyon habang patuloy na umaakyat sa kanyang propesyon. Magkasama silang naging larawan ng tagumpay, bata, ambisyoso, at dedikado sa kanya-kanyang propesyon. Ang kanilang buhay ay tila masaya at matatag. Isang relasyon na nakaugat sa magkakaparehong pagpapahalaga, pagtutulungan, at pagsasanib ng tahimik na lakas ni Julie at kaakit-akit na karisma ni James. Ngunit habang dumarami ang responsibilidad ni James sa trabaho, sumikip naman ang kanyang schedule. Malaki ang kanyang kinikita, ngunit unti-unting napuno ang kanyang araw ng sunod-sunod na pagpupulong, mga obligasyon, at samut-saring proyekto. Si Julie naman ay patuloy ding abala sa kanyang propesyon. Kapwa sila nadala ng mabilis na takbo ng buhay, na halos hindi na sila magkaroon ng panahon para huminga, magpahinga, o magkasama. Bagamat puno ng pagmamahala ng kanilang tahanan, madalas itong nananatiling tahimik at tila bakante dahil sa kanilang madalas na pagkawala. Karaniwan na ang maagang paggising, mahahabang oras ng pagtatrabaho, at gabing-gabi ng pag-uwi. Sa kabila ng lumalaking responsibilidad sa trabaho, pinagsikapan pa rin ni James na mapanatiling matibay ang kanilang pagsasama. Patuloy pa rin niyang nililigawan si Julie sa pamamagitan ng mga biglaang weekend getaway at maliliit na regalo. Mga simpleng bagay na lubos na pinahahalagahan ni Julie, kahit hindi niya ito hinihingi. Mahal na mahal ni Julie si James. Ang kanyang pag-ibig ay tapat, malalim at matatag. Madalas silang lumipat ng tirahan upang sumabay sa mga pagbabago sa karera ni James. Nanirahan sila sa Chicago bago muling nanirahan sa Kansas. Hindi madali ang mga paglipat na ito, ngunit nanatiling nakasuporta si Julie. Marunong mag-adjust sa mga bagong kapaligiran ng may dignidad at kahinahunan. Sa profession, si James ay kilala bilang malikhain, maraming kakayahan at matalino. Nag-aral siya ng marketing at makikita ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Puno siya ng mga ideya at estratehiya, dahilan kung bakit siya'y naging mahalagang bahagi ng anumang kumpanyang kanyang pinasukan. At ang kanyang kita ay sumasalamin dito. Namuhay ng marangya ang mag-asawang Keown. Mayroon silang isang napakagandang bahay at madalas na mag-travel. Habang si Julie ay kontento sa mga simpleng bagay, si James naman ay mas hilig ang marangyang pamumuhay. Ipinagmamalaki niya ang kanyang Rolex, minamaneho ang mga mamahaling sasakyan na halos tuwing 2 taon ay pinapalitan ng bagong modelo. Napansin ito ng pamilya ni Julie. Masaya sila na nakikitang namumuhay si Julie sa isang tila masaya at matagumpay na pagsasama. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magtanong ang mga kamag-anak kung kailan nila balak magkaroon ng anak. Sa likod ng mga saradong pinto, ang paksang ito'y nagdudulot ng sakit. Matagal nang sinusubukan ni Julie at James na magkaanak, ngunit hindi sila pinalad. Totoo ang kanilang pagnanais. Kumonsulta sila sa mga espesyalista, sumailalim sa napakaraming pagsusuri, at sinubukan ang lahat ng posibleng paraan. Ngunit sa kabila ng lahat, wala pa ring malinaw na sagot. Walang paliwanag na medikal kung bakit hindi sila magkaanak. Gayunpaman, patuloy silang umasa, nagdasal, at ipinagpatuloy ang kanilang buhay habang pasa ng bigat ng kawalang katiyakan. Si James na likas na ambisyoso ay nanatiling nakatuon sa personal na pag-unlad at pag-angat sa profession. Kahit kilala na siya sa kanilang lugar bilang isang radio presenter, nais pa rin niyang makamit ang higit pa. Noong 2003, nag-apply siya sa Harvard Business School. Tinanggap siya at nabigyan ng isang prestihiyosong scholarship. Isa itong balitang tuluyang nagbago ng takbo ng kanilang buhay. Bigla silang lumipat sa Boston upang makapagsimula si James sa kanyang pag-aaral. Si Julie naman ay lumipat sa pagtatrabaho ng remote sa larangan ng medical software. Si James din ay kumuha ng mga remote na proyekto sa marketing. Para kay Julie, ang paglipat ay naging emosyonal na hamon. Miss na miss niya ang kanyang mga magulang
ang kanyang kapatid na si Chad at ang mga nakasanayang ginhawa sa Missouri. Ngunit nanaig sa kanya ang pagmamahal niya kay James kaysa sa pagkalumbay. Inalay niya ang kanyang sarili sa pagsuporta sa kanya. Palagi niyang ipinagmamalaki ang mga tagumpay ni James at madalas siyang magpahayag ng paghanga sa determinasyon at sigasig nito. Ngayon, nakikisama na si James sa mga matatalinong tao sa Harvard at patuloy na inaangat ang kanyang pangalan. Pero kahit marami na siyang nararating, tila hindi pa rin siya lubos na masaya. Parang may kulang pa rin. Samantala, si Julie ay patuloy na kumakapit sa pag-asang maging isang ina balang araw. Ngunit nagsimulang humina ang kanyang kalusugan sa paraang hindi na niya kayang balewalain. Mga 8 buwan matapos silang lumipat, nagsimulang dumanas si Julie ng matinding pagkapagod. Sumakit ang kanyang mga kalamnan, humina ang kanyang resistensya, at mas madalas siyang magkasakit. Sa kabila ng maraming medical test, walang nakitang malinaw na dahilan ang mga doktor. Pagkatapos, noong August 20, 2004, bigla at nakakabahalang nagbago ang lahat. Nagising si Julie na may matinding pananakit ng ulo at sobrang pagkahilo. Umiikot ang kanyang paningin at nagsimulang mabulol ang kanyang pananalita. Ang mga simpleng gawain ay naging imposible. Hindi niya halos maisulat ang kanyang pangalan o maikilos ang kanyang kamay. Dahil sa takot, agad silang nagtungo sa ospital. Pagdating nila roon, kitang-kita ang mabilis na paghina ni Julie. Nahihirapan siyang pumirma sa mga consent form habang pabagsak ng pabagsak ang kanyang kakayahang gumalaw. Agad na naunawaan ng mga medical staff ang bigat ng kalagayan ni Julie. Matapos isagawa ang mga agarang pagsusuri, nagsimulang maghinala ang mga doktor na may kinalaman ito sa kanyang kidneys. Ano man ang nangyayari sa kanya, mabilis itong lumalala. At ngayon, seryoso na ang kanyang kalagayan. Noon natanggap ni Julie ang balitang magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Hindi na maayos na gumagana ang kanyang mga kidney. Hanggang sa puntong iyon, ang kanyang mga nararanasang problema sa kalusugan ay nananatiling isang misteryo. At ngayon lamang nagsimulang maghinala ang ilang doktor na maaaring may kaugnayan ang kanyang infertility sa mas malalim na chronic kidney condition. Gayunpaman, kahit sa kabila ng maraming masusing pagsusuri, hindi pa rin mabuo ang buong pangyayari. Matindi ang kanyang mga sintomas, panghihina ng kalamnan, pagkalito, at labis na pagkapagod. Ngunit may ilang bagay na hindi umaangkop sa karaniwang kidney failure diagnosis. Isinaalang-alang ng mga doktor ang posibilidad ng isang rare renal disorder, ngunit wala pa ring sapat na ebidensyang magpapatibay nito. Nanatili si Julie sa ospital sa loob ng 3 araw. Sa pagtataka ng lahat, unti-unti siyang bumuti kahit walang tiyak na medical intervention. Dahil walang konkretong diagnosis maliban sa problema sa kanyang kidney, pinayagan siyang makauwi. Nagtataka pa rin ang mga doktor, ngunit dahil bumuti ang kanyang kalagayan, nagpasya si Julie na magpahinga at mag-recharge. Pinili niyang bumalik ng pansamantala sa Missouri upang dalawin ang kanyang pamilya. Sa piling ng mga pamilyar na mukha at sa gitna ng payapang komunidad, tila muling nabuhay si Julie. Bumalik ang kanyang lakas, gumaan ang kanyang loob, at labis ang tuwa ng kanyang mga mahal sa buhay na makita siyang muling nakangiti. Sa mga sandaling iyon, inakala nilang nalampasan na ni Julie ang pinakamabigat, ngunit ang pag-asang iyon ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa Boston, muling bumagsak ang kanyang kalusugan. Bumalik ang mga kakaibang sintomas, pagkahilo, pagkapagod, at hirap sa pagsasalita. Bagamat hindi kasing tindi tulad ng dati, ikinabahala ito ng kanyang pamilya. Nagsimula na silang magtanong, baka kaya ito ay psychological? Ipinapalagay na maaaring dulot ng stress at personal na pinagdadaanan ang kanyang pisikal na sintomas, ngunit nananatiling hindi tiyak kung may mas malalang sakit na nakapaloob dito. Sa kasamaang palad, noong September 4, 2004, 2 linggo lamang matapos ang kanyang unang pagkakaospital, muling sumiklab ang krisis. Mas malala at mas nakakatakot. Muling isinugod si Julie sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, malubha na talaga ang sitwasyon. Halos hindi na siya makapagsalita. Halos hindi na rin gumagalaw ang kanyang katawan.
At sa loob lamang ng ilang oras mula sa kanyang pagdating, tuluyan siyang nakoma. Sa puntong ito, alam na ng mga doktor na hindi lamang ang kanyang kidney ang may problema. Anuman ang namiminsala sa kanyang katawan ay mas mapanira at mas misteryoso kaysa sa una nilang inakala. Sa kabila ng matinding diagnostic procedures, walang malinaw na sanhi ang lumilitaw. Isa-isa nang nagsimulang bumigay ang kanyang mga organs. Isang hindi inaasahang obserbasyon ang nagbago ng lahat. Isang nurse na nakapansin ng kakaibang detalye sa kaso, ang nagmungkahi ng toxicology screening. Bagamat hindi ito karaniwang ginagawa sa ganitong sitwasyon, naging napakahalaga ang kanyang hinala. Nang bumalik ang resulta, lumabas ang isang nakakatakot na katotohanan. May ethylene glycol sa katawan ni Julie, isang kemikal na karaniwang matatagpuan sa antifreeze at engine coolant, at nakakamatay kapag nalunok. Ang mga sintomas nito ay katulad ng tiniis ni Julie, pagkasira ng kidney, pagkalito, at unti-unting paghina ng katawan. Pinagtibay ng pagkakatuklas na ito ang katotohanan. Si Julie ay nilason. Noong araw ding iyon, September 4, habang si Julie ay comatose at hindi tumutugon, dumating ang kanyang pamilya sa ospital. Labis silang nagdalamhati nang makita siyang wala sa ulirat, hindi makapagsalita o makadilat man lamang. Wala na silang magawa kundi maghintay. Pagkalipas ng 4 na araw noong September 8, 2004, pumanaw si Julie. Siya ay 31 years old lamang. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga doktor, huli na ang tamang diagnosis. Sobrang nasira na ang kanyang katawan. Ang pagkamatay ni Julie ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ilang araw lamang ang nakalipas, masigla pa siyang nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa kanila. Ngayon wala na siya. Nang lumabas ang resulta ng toxicology, agad na pinaghinalaan ng kanyang mga magulang na may masamang nangyari. May nagbigay sa kanya ng lason, at ang mga pagkakataon ay nagtuturo sa isang taong malapit sa kanya. Natural na napunta ang hinala sa kanyang asawa, si James. Sa mga panahong iyon, nagsimula ng magsiyasat ang mga awtoridad. Ang presensya ng ethylene glycol ay automatikong nag-udyok ng isang investigasyon. Nagsimulang mangalap ang mga detective ng mga medical na record, salaysay ng mga saksi, at mga gamit sa bahay na maaaring may kaugnayan sa kaso. Sa publiko, ginampanan ni James ang papel ng nagluluksa at naguguluhang asawa. Ipinakita niya ang pagkabigla, lungkot, at pagkalito sa nangyari. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa insidente at maging siya pa ang nagmungkahi na maaaring si Julie mismo ang uminom ng antifreeze. Marahil sa isang sandali ng depresyon, dulot ng kanyang mga problema sa kalusugan, ang kanilang paglipat ng tirahan at ang kanilang kawalan ng anak. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang nurse na unang nagmungkahi ng toxicology screening para kay Irene ay nagbahagi kalaunan na mula pa sa simula, may kakaiba na siyang naramdaman sa kilos ni James. Si James ang palaging nangingibabaw sa mga pag-uusap kasama ang mga doktor. Siya ang sumasagot sa mga tanong na para sana kay Julie at tila siya ang may kontrol sa lahat ng aspeto ng pag-aalaga sa kanya. May kakaibang pakiramdam, parang may mali. Bagaman may ilang naniwala na maaaring ginagawa lang ni James ang lahat ng iyon dahil si Julie ay hindi na makapagsalita, na baka sinusubukan lamang niyang ipagtanggol o ipaglaban ang kanyang asawa. Para sa iba, ang kilos niya ay hindi mapakali at tila may itinatago. Sa isang pagkakataon, nagbigay pa si James ng isang kakaibang teorya na maaaring aksidenteng nainom ni Julie ang antifreeze sa pag-aakalang isa itong ibang likido. Lalong lumalim ang hinala ng mga investigador nang matuklasan nilang mayroong $250,000 na life insurance policy si Julie. Sa unang tingin, maaaring hindi ito mukhang sapat na motibo para sa isang lalaking waring nabubuhay ng maayos. Pero nagsimulang lumitaw ang mga tanong, totoo nga bang mayaman si James gaya ng ipinapakita niya? O isa lang itong ilusyon? Hindi nagtagal matapos ang pagkamatay ni Julie, lumabas ang isa pang piraso ng palaisipan. Nakipag-ugnayan sa mga awtoridad ang landlord ng kanilang apartment sa Boston. Bigla na lang nawala si James
Umalis ng walang paalam, iniwan ang apartment at ang mga personal na gamit. Kabilang sa naiwan ay ang wedding dress ni Julie, ang kanilang mga singsing sa kasal, at mga larawan mula sa kanilang seremonya. Hindi ito mga bagay na basta-basta iiwan ng isang nagluluksa. Kalaunan ay nakumpirma na si James ay bumalik sa Missouri at kumuha ng trabaho bilang talk show host sa isang lokal na istasyon ng radyo, tila ba sabik magsimula ng bagong buhay. Napag-alaman ng mga investigador na matagal nang hindi nababayaran ang renta sa kanyang apartment sa Boston. Narepossess na rin ang kanyang mamahaling sasakyan. Mas nakakabahala pa, natuklasan ng mga awtoridad na nagsumite si James ng isang pekeng liham na nagsasabing siya ay tinanggap sa Harvard Business School, isang masalimuot na kasinungalingan na ginamit niya bilang dahilan upang makapagtrabaho remotely para sa isang kumpanya sa larangan ng marketing. Ang kumpanyang iyon ang kumuha sa kanya upang gumawa ng isang website, isang high-stakes na proyekto na may mataas na bayad. Ngunit bigo si James na magpakita ng anumang resulta. Hindi malinaw kung kulang siya sa kakayahan o sadyang pinili niyang huwag gawin ang trabaho. Ang malinaw lamang, ibinulsa niya ang pondong inilaan para sa proyekto. Puno ng kasinungalingan ang kanyang resume, naglalaman ng mga posisyong sinasabing hawak niya sa mga kumpanyang hindi naman niya kailanman pinasukan. Wala ni isa, maging si Julie, ang nakakaalam sa lawak ng panlilinlang ni James. Kahit araw-araw siyang nagpapanggap na pumapasok sa trabaho, bumibili ng bagong muebles at ipinagpapatuloy ang marangyang pamumuhay, ang totoo'y unti-unti na siyang lumulubog sa utang. Malapit nang maputulan si James ng kuryente at tubig at wala na siyang matatag na pinagkukunan ng kita. Sa harap ng ganitong kalagayan, unti-unting naging mukhang sagip buhay ang life insurance policy ni Julie. Pagbalik niya sa Missouri, nagsimula si James na magsalita ng magkakaibang bersyon ng pagkamatay ni Julie sa kanyang mga bagong kakilala. Sa ilang kwento, sinasabi niyang namatay ito dahil sa isang misteryosong sakit. Sa iba naman, sinasabi niyang nagpakamatay ito. Nang tanungin kung ano ang balak niyang gawin sa pera mula sa insurance, pabirong sagot niya, bibili siya ng bagong BMW. Binanggit pa niya na may bago na siyang kasintahan at gusto niyang bumuo ng bagong pamilya. Samantala, patuloy ang investigasyon at si James ay naging sentro na ng pansin. Sa kabila ng lumalalim na hinala, hirap pa rin ang mga detective na makahanap ng direktang ebidensya laban sa kanya. Maraming kilos at pahayag niya ang nagpapataas ng kilay. Ngunit nanatiling circumstantial ang kaso. Naalala ng mga kaibigan ni James ang sinabi nito noon, hindi raw siya makukulong dahil puro circumstantial lang naman ang ebidensya. Kakaiba rin dahil kahit kailan ay hindi niya tahasang itinanggi ang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Julie. Patuloy ang paghahanap ng mga detective sa pisikal na ebidensya. Ginalugad ang bahay ni James, mga ari-arian ng kanyang pamilya, at ang apartment sa Boston, pero walang nahanap. Ang malaking breakthrough ay nanggaling sa kanyang computer. Kahit sinubukan niyang burahin ang laman ng hard drive, na-recover ng mga forensic specialist ang kanyang search history. Mga nakakakilabot na search tulad ng How to get rid of someone at antifreeze poisoning. Tumugma ito sa resulta ng toxicology report na nagpakita ng ethylene glycol sa katawan ni Julie. Nalaman din ng mga investigador na ilang linggo bago mamatay si Julie, hinihikayat siya ni James na uminom ng Gatorade. Malamang ay unti-unti siyang nalason, dahilan ng unti-unti ring paglala ng kanyang karamdaman noong Agosto. Dahil sa mga impormasyong ito, nabuo ng mga prosecutor ang kanilang kaso. Noong 2005, inaresto si James. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong 2008. Mahirap ang laban para sa mga taga-usig dahil halos lahat ng ebidensya ay circumstantial. Ngunit ang mga problemang pinansyal ni James, ang mga kasinungalingang bumuo sa kanyang pagkatao, at ang sabay na timing ng pagkakalason ni Julie ay nagsama-sama upang makabuo ng isang nakakakilabot na senaryo. Marami sa mga dating humahanga kay James ang nabigla ng mabunyag ang masalimuot na kasinungalingan sa likod ng kanyang imahe. Gayunpaman, may ilan pa ring nagsasabing isa siyang mapagmahal na asawa.
at nagtanong kung posible ba talagang kaya niyang gawin ang isang ganito kalamig at planadong krimen. Sinikap ng depensa na magtanim ng duda sa isipan ng hurado. Iminungkahi nila na ang matinding emosyonal na pinagdadaanan ni Julie na dulot ng mga problema sa kalusugan at kawalan ng anak ay maaaring nagtulak sa kanya na uminom ng antifreeze, alinman sa aksidente o sinadya. Ipinagdiinan din nila na maaaring may pagkakamali sa toxicology reports at sa timeline ng paglala ng kanyang kalagayan. Pero higit sa lahat, binigyang diin nila na walang tiyak na ebidensyang nagpapatunay na si James mismo ang nagbigay ng lason sa kanyang asawa. Ngunit nakita ng hurado ang katotohanan sa likod ng maskara. Ang search history, ang koneksyon sa Gatorade, ang life insurance policy, at ang malinaw na pattern ng panlilinlang ni James, lahat ito ay hindi nila kayang baliwalain. Kahit hindi kailanman natagpuan ang anumang lalagyan ng antifreeze, malinaw sa medical evidence na si Julie ay unti-unting nalason sa paglipas ng panahon. Sa mga huling linggo ng kanyang buhay, sumulat si Julie sa kanyang mga kaibigan at ibinahagi na si James ang nag-aalaga sa kanya at hinihimok siyang uminom ng Gatorade na may bitamina. Kahit na hindi niya gusto ang lasa nito, patuloy pa rin siya nitong pinainom. Pinakamalinaw na ebidensya ang lumitaw matapos ang libing. Hindi nag-aksaya ng oras si James, agad niyang kinuha ang insurance payout. Noong 2008, napatunayang guilty si James Keown sa kasong first-degree murder at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Napagpasyahan ng korte na sinadya at dahan-dahang nilason ni James si Julie sa pamamagitan ng paglalagay ng ethylene glycol, ang nakalalasong chemical sa antifreeze sa kanyang mga inumin. Hanggang ngayon, iginigiit pa rin ni James ang kanyang pagiging inosente. Ngunit ang pamilya ni Julie ay matatag sa paniniwalang nakamit ni Julie ang hustisya. Noong 2017, pinagtibay ng Massachusetts Supreme Judicial Court ang hatol laban kay James na nagsasabing labis at malinaw ang bigat ng ebidensya laban sa kanya. Si Julie Keown, na inaalala bilang isang maalagang nurse, mapagmahal na asawa at isang ulirang anak, ay nawala sa mundo ng napakaaga. Ang kanyang kabaitan, katapatan at kagandahang loob ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga nakilala niya at sa walang humpay na paghahanap ng katotohanan sa kanyang di makatarungang kamatayan.